Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Mula tayo ay naririto po sa ating programang Letter from Our Lover. Ako pong muli si Pastor Abina Musa ng CGM na Sagbot Chapter. My message for today is entitled Together in Unity, magkasama sa pagkakaisa. Nahinango ko po sa Psalms 133 verse 1. Ganito ang sinasabi ng New International Version. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. Ganito naman po ang sinasabi ng Tagalog version, Magandang Balita Biblia. Awit Kabanata 133, Talata 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at lagi sama-sama na magkakapatid. Lagi po pinagpapala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin, Lord. Basbasan niyo po kami ngayong umaga. Salamat, banal na Espiritu. Kayo pong aming dakilang guro. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung mayroon tao na dapat manguna sa pagkakaisa, ay walang iba kundi tayo ng mga anak ng Diyos. Ano bang resulta o maidudulot ng pagkakaisa sa atin ng mga tagasunod ni Kristo? May ilan bagay po akong babanggitin base po sa ating teksto ngayon umaga. Una, ang pagkakaisa at laging pagsasama-sama ng mga magkakapatid ay napakabuti at magandang pagmasdan. Sabi po ng ating teksto ngayon umaga, sabi doon, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. Pagsama-sama saan? Sa mga pagtitipon, pagdiriwang, patungkol siyempre sa ating Diyos. Tandaan ninyo po yung Hebrews 10:25, sabi po doon, at huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, lalo na't ngayon nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Pangalawa, unity is a source of joy and blessing. Unity is not just a good thing, but it's a blessing from God. Totoo po yun na ang pagkakaisa ay may dalang pagpapala sa atin at may dalang kagalakan. Masasaya na mga tao pag sila'y nagkakaisa at nagsasama-sama dahil maraming nabubuong magaganda at positibong bagay. Sa ating kulturang Pinoy, sa mga handaan, nandyan ang mga pagsama-sama ng lahat mga pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan, ika nga sa mga reunion, di ba? At talaga naman pong ang sasaya ng kanilang selebrasyon. Magdamag na kainan, inuman at kantahan. Ngunit mga kapatid ko sa Panginoon, ang mas kinalulugdan ng Diyos ay ang pagsama-sama na mga tagasunod na siya ang pinaparangalan. Unity that glorifies our God. Pagtitipo na nagbibigay parangal sa Diyos. Hindi po natin sinasabi na masama o hindi maganda ang mga pagsasama ng mga pamilya. Pero ang sinasabi ko po, sabi ko nga po sa ating teksto ngayon umaga, yung mga magkakapatid na nagkakaisa, nagsasama-sama sila. Ulitin po natin, pagtitipo na nagbibigay parangal sa Diyos. Naalala ko po yung unang Korinto 10:31. Sabi po doon, kaya nga kung kayo kumakain o umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng Diyos. Kaya nga po sa ating pagsama-sama o anuman ginagawa natin, makita po ang tunay na diwa ng pagkakaisa. Nagsasama-sama, lahat ng mga mananampalataya na may magagandang kalooban. Walang salungatan, walang debatihan, walang alitan o samaan ng loob. Ito'y nagbibigay parangal sa Diyos. Sabi po ng Colosas 3:14, at higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. So put on love which binds them all together in perfect unity. Kaya bilang magkakapatid, alam niyo po, magkakapatid po tayo sa ating Panginoon. Kaya dapat makita po ang pagkakaisa sa ating lahat na tumatawag, sumasamba, naglilingkod sa ating Panginoon. So maraming salamat po at naway nakatulog po sa ating umaga ang ating pong topic. So tayo po'y manalangin, Lord. Basbasan niyo po kami ngayon umaga. Pakisilyohan niyo po ang mga salita nito sa amin lahat upang hindi namin malimutan
At lagi nyo kaming turuan, magkaisa kami sa lahat ng bagay. Makakitaan kami na kami mismo nangunguna sa pagkakaisa. Hindi po kami sanay ng pagkawatak-watak bagkos. Katulong po kami upang mabuo ang pagkakaisa. Upang mapaunlad, masaya, tahimik ang aming pamayanan. Kaya purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So glory to God. Maraming salamat po at pagpalain ng ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye.